Yag! 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 Tayo! Pong! Anong nangyari? Yag! Si Boss B. Tinira tayo. Kahit nagalit siya. Mukhang nalaman na niya yata kung ano nangyari sa anak niya. Tara! Tara! Yun mo! Allen, pwede ba tayo mag-usap sandali? Oh, Solid. Ikaw pala yan. Sige, umupo ka nga muna rito. Hindi na kailangan umupo. Solid, tungkol saan ba may pag-usapan natin? Ba't biglaan ang pagpunta mo rito? Pwede ba, Allen? Huwag ka na magsinungaling. Dahil alam ko, may nalalaman ka tungkol sa nangyari sa anak ko. Ano? Ano nangyari sa anak mo, Solid? Wala akong alam doon. Wala kang alam? Sige, sasabihin ko sa'yo. Binuntis lang naman yung anak mo, yung anak ko. Kaya kung nandito siya, ilabas mo na para naman mapanagutan niya kung ano yung ginawa niya sa anak ko. Solid, sa totoo nga yan, kanina pa umalis yung anak ko. Nagmamadali nga eh. At hindi ko rin naman alam na nabuntis pala yung anak mo. Kung alam ko lang yun, hindi ko na sana siya pinaalis. Oscar, lumabas ka dyan. Ka magtago. Allen, ito ang tatandaan mo ha. Kapag hindi pinanagutan ng anak mo, yung anak ko, dalawa lang kakantungan niya. Kung di kulungan, may aabutin siya sa akin. Kaya pagsabihan mo ha. Babe, alam na ba ng tatay mo? Nabuntis ka. Oo, babe. Alam na ni tatay. Galit na galit nga siya eh. Sinugod niya kahapon yung tatlo. Si Apong, si Oscar at si Yayag. Ha? Bakit naman niya sinugod yung tatlo? Eh babe, umamin na daw kahapon si Apong kay tatay na ang nakabuntis sa akin ay si Oscar. Oh, dapat ipakulong yan si Oscar eh. Dahil sa ginawa niyang pambabastos sa'yo. Para matuto siya ng leksyon. Yun nga babe eh. Nagpunta si tatay kahapon sa bahay nila. At ang sabi daw ni Mang Allen, umalis at hindi niya alam kung saan nagpunta. Grabe talaga yung Oscar na yan eh. Pero babe, huwag ka mag-alala. Pag nakita ko siya, tatamaan talaga siya sa akin. Pero malakas talaga yung kutob ko eh. Na matagal na may alam yung dalawa. Si Yayag, tsaka si Apong. Pinagtatakpan lang nila. Naku babe, hayaan mo na lang. Lalo na yan sa Oscar. Baka masaktan ka pa at magkaroon pa ng problema. Ang sabi naman ni tatay, kakasuhan daw niya kapag hindi nagpakita. O Mary Joy, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Tara na, gabi na. Pag nalaman na naman ni tatay na lumaboy ka, magagalitan ka na naman nun. Alam mo naman may problema pa tayo eh. Chen, ikaw pala. Magandang gabi sa'yo. Nag-uusap lang naman kami ng kapatid mo tungkol sa nangyari sa kanya. At alam ko na lahat. Si Oscar pala ang nakabuntis sa kanya. Pero babe, nasabi mo na ba sa ate mo yung tungkol sa ating dalawa? Teka Mary Joy, ano tong sinasabi ni Mariel na tungkol sa inyong dalawa? Oo ate, aaminin ko sa'yo, may relasyon kaming dalawa ni Mariel at mananagutan niya tong dinadala ko. Ano Mariel? Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Eh hindi naman ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya si Mary Joy eh. Kay Oscar yan, kaya dapat siya ang managot dyan. Oo, tama ka. Di nga sa akin yung batang dinadala ni Mary Joy. Pero handa ko panagutan dahil sobra kong mahal yung kapatid mo. Pero Chen, okay lang ba sa'yo na magsama na kami ni Mary Joy? Mariel, hindi ako ang dapat magdesisyon tungkol sa bagay na yan. Kung talagang mahal mong kapatid ko, mas mabuting kausapin mo si tatay tungkol dyan. Mary Joy, tara na. Paano babe, mauna na kami ha. Magkita na lang ulit tayo bukas. Sige babe, pupunta ko sa inyo mamaya. Kakausapin ko na maayos yung tatay mo. Sige babe, alis na kami ha. Apong, grabe si Boss B, ano? Galit na galit siya. Pakita kaya niya si Oscar. Tol, kung ako kay Oscar, hindi na ako magpapakita kay Boss B. Dahil mas masahol pa mangyayari sa kanya
kaysa ginawa sa atin. Pero tol, nagkamali tayo ng diskarte. Sana pala, una pa lang, sinabi na natin kay Boss B. Tignan mo tuloy, dadamay tayo. Kaya nga tol Pero wala na tayong magagawa. Nandiyan na yun Basta ang mahalaga, wala tayong kasalanan. At hindi tayong gumalaw kay Mary Joy. Tama ka nga dyan, tol. Wala naman tayong kasalanan Pero mas maganda natin gawin yan. Pag nakita natin si Boss B, umiwas muna tayo sa kanya. Dahil sigurado ako, mainit pa yun dahil sa nangyari sa anak niya. Mga tol, pwede ba tayo mag-usap-usap? May importante lang ako sasabihin sa inyo. Pero teka, asan si Oscar? Bakit hindi nyo kasamahan? Ariel, kapag pa nga namin siya di nakikita At hanggang ngayon, inaantay pa rin namin siya. Pero teka, bakit parang galit ka ata? Paano hindi magagalit? Sigurado ako, may alam kayo tungkol sa nangyari kay Mary Joy. At huwag na kayo magsinungaling. Dahil alam na alam ko kung anong merong ugali kayo. Hoy Mariel, pwede ba tumigil ka nga? Bakit? Ikaw ba nagpapakain sa amin? Kaya huwag mo ang pagsasalita ng ganyan. Tumigil na nga kayong dalawa. Baka sa mapunta pa yung usapan na yan Sige Mariel, aamin na kami. May nalalaman nga kami tungkol sa nangyari kay Mary Joy. At piniraan lang namin sa Oscar para makabawi sa kanya. Dahil alam namin, matagal mo nang gusto si Mary Joy, dati pa. Yan ang hirap sa atin Magkapera lang kayo, kahit alam nyo mali, pinagtatakpan nyo pa. At kaya umalis si Oscar, tinakbuhan na niya si Mary Joy. At para lang malaman nyo mga tol, ako nga ako sa pinagbubuntis ni Mary Joy. Ano? Ikaw ang nga ako. Nabibigla ka ata sa desisyon mo. Hindi biro yung papasukin mo. Magpapalaki ka ng hindi mo sariling anak. Kaya nga, ikaw nga ako. Tol, nasisiraan na ata ito Oo, tama yung narinig nyo. Ako nga ako doon sa batang dinadala ni Mary Joy. At papalakihin namin siya na maayos. Dahil tinalikuran siya nung ama niya. At ikaw, Yayag, wala naman nakakatawa doon Mais ka. Tol, tignan mo yung tamboy na yun Iba talaga umibig. Kaya nga, kahit hindi niya anak, papalaki niya. Kasi sira na ata talaga yun Asan kayong batang yun? Sabi niya, dito sa simbahan. Oscar! Anak! Oscar! Tay, nandito ako. Tay, nandito ako. O anak Oscar, ba't dito mo ko pinapunta? Ba't di ka umuwi sa bahay? Tay, kaya ko po kayo pinapunta dito. May sasabihin po ako sa inyo importante. Oscar anak, alam ko na yun. Oscar anak, nabuntis mo pala si Mary Joy. Dapat, panagutan mo siya. At hindi mo dapat siya talikuran. Opo, Tay. Inaamin ko naman po na ako nakabuntis kay Mary Joy. Pero ayoko po siyang panagutan. Ayoko po mag-asawa. Gusto ko pa maging binata. Yun ang hirap sa'yo Bago ka gumawa ng mali, dapat pinag-isipan mo ng mabuti. Alam mo ba, yung tatay ni Mary Joy, galit na galit sa'yo. At dalawang lang kantungan mo kung di mo siya panagutan. Sa kulungan, umasasaktan ka na ng gusto. Tay, pasensya na po Kahit anong mangyari, hindi ko yung pananagutan. Gagawin ko kung yung anong gusto ko. At wala kayong magagawa doon. Walang magagawa. Ikaw bata ka, ang tigas talaga ng ulo mo. Kapag ikaw makukulong, hindi kita tutulungan. Bahala ka sa buhay mo. Tay, saglit lang. Mary Joy, buti na lang nalaman na ni tatay kung sino yung nakabuntis sa'yo. Samantalang yung ako'y nagtatanong sa kanila, sila pa yung galit. Oo ate, buti na lang talaga at nalaman ni tatay. Pero kinakabahan kasi ako Baka bawian siya nung dalawa, ni Apong at ni Yayag. Di naman siguro, Mary Joy. Takot na lang nung dalawang yun kay tatay. Pero ate, nasan si tatay? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Nagpunta siya saglit sa barangay, binablatter si Oscar. Tao po. Oh babe, ikaw pala yan. Di ka, pasok ka dito. Mariel, dito ka na. Diyan na lang ako. Babe,
Nakausap ko yung dalawa. Si Yayag, tsaka si Apong. Tama nga yung kutob ko na may nalalaman sila tungkol sa ginawang pambabasto sa ni Oscar. Ano babe? Ano ibig mong sabihin may nalalaman sila? Alam mo babe, mukhang pera talaga sila. Pinirahan nila si Oscar para maitago kung anong katotohanan. Alam nyo, hindi ko sukat akalain na mukhang pera pala yung dalawang yan. Di ba magkakaibigan kayo? Pero sa bagay, yung tunay ngang magkaibigan, nagkakasira sila ng dahil sa pera. Oo, ganun talaga yung ugali ng dalawang yun. Lalo na pagdating sa pera. Oh, anak, may bisita ka pala. Ay tay, mano po. Tay, mano po. Magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo, Mariel. Mga anak, tataas muna ako. Papahinga ako. Bukas na lang natin pag-usapan kung ano yung sinabi sa akin sa barangay. Sige po tay. Tito, may sasabihin po ako sa inyo. Oh, sige Mariel. Tungkol saan ba yung sasabihin mo sa akin? Tito, lalaksan ko na po yung loob ko. At sasabihin ko na rin po yung totoo. May relasyon po kami ni Mary Joy. At yung pinagbubuntis po niya, ako na po ang aako. Mariel, pwede ba huwag mo akong biruin ng ganyan? Bukas na lang tayo mag-usap. Napapagod ako eh. Magpapahinga lang ako ha. Eh tito, hindi po ako nagbibiro. Totoo po yung sinasabi ko. Mariel, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi mo anak, yung pinagbubuntis ni Mary Joy. Kay Oscar yan. Kaya dapat, si Oscar ang managot niyan, hindi ikaw. Pero tito, mahal na mahal ko po yung anak niyo eh. At lahat, gagawin ko para sa kanya. Eh tay, kinausap din po ako ni Mariel kanina tungkol sa bagay na yan. Ang sabi ko po, kayo ang kausapin tungkol dyan. Alam mo Mariel, pinapahanga mo ako. Kahit hindi ka tunay na lalaki, may sariling paninindigan ka. Pero sige, kung nagmamahalan kayo ng anak ko, pumapayag na ako. Pero sana naman, wag mo siyang lokohin at wag mo siyang sasaktan. Sige po tito, maraming salamat po. At pinapangako ko po sa inyo na hindi ko lolokohin yung anak niyo at sasaktan. O sige Mariel, panghahawakan ko yung sinabi mo ha. At ikaw naman Mary Joy, kung anong ginagawang pagmamahal sa'yo ni Mariel, ganun din ang gagawin mo sa kanya ha. Opo tay, maraming salamat po talaga. O sige, may iwan ko muna kayo at magpapahinga muna ako sa taas. Tay, kumain po muna kayo dyan. Nagluto po kami ni Mary Joy. O sige, mamaya na lang Chinchin anak. Magpapahinga lang ako saglit.